Love, ngayon na lang ulit kita isasama sa trabaho pero bago yon, ikwento ko muna sa'yo kung ano yung nangyari sa akin kanina sa bahay. At eto nga, bago nga ako umalis kanina papunta sa trabaho, nagluto muna ako ng pang-almusal ko. Matagal pa kasi yung lunch break ko para mamaya kaya kailangan makapag-almusal ako bago umalis. Ito nga tayo nga ng manok at balon-balunan yung lulutuin ko. Diba napakita ko na sa'yo to last week or nakwento ko na rin sa'yo. Kasama nga to ng mga shrimp at pork belly na nabili ko sa Woolies last week. Nanghingi nga ako sa inyo sa comment section kung anong masarap ba na luto yung gagawin dito. At may mga ilang nagsuggest naman, may isa nga dito nag-comment na adobo sa gata or gata lang yung mamantika. Grabe nga, pagkabasa ko nga dito, sabik na talaga ako magluto. Nilulook forward ko na talaga na adobo sa gata yung lulutuin ko or ginataan na ganito. Pero pagkapasok ko sa kwarto nung tinignan ko yung mga napamili ko, nakalimutan ko palang bumili ng panggata. Pero ayun, ang ending, mag-aadobo na lang tayo. Pero papatuyuin ko pa rin naman. Marami pa nga nag-comment sa video na yun at sobrang dami nyo ring suggestion kung ano yung pwedeng lutuin dito. May isa nga rin nag-comment dito na mag-isa daw ako ng sayote. Pero nung chinek ko yung kilo ng sayote, grabe, napaatras ako sa sobrang mahal. Nga pala love, baka magtaka ka na i-adobo ko to pero may nilagay akong bell pepper. Kung napansin nyo, pinakita ko sa inyo yung bell pepper kanina, may sira na sa may bandang buntot niya or sa may dulo. Kaya ayun, ginamit at nilagay ko na lang dito. Kinuha ko kasi yun sa free pantry nung nakaraang araw kaya imbis na masira, ilagay ko na lang sa bawat lulutuin ko. Nga pala love, ito yung mini garden ko sa likod. Simple lang naman. Tapos halos lahat ng mga tinanim ko dito, hindi yan binili. Like kapag meron akong binabalatan na may buto, tinatapon ko lang dyan or nilalagay ko lang. Tapos yun nakukuha ko naman sa work ko at saka nakukuha ni Sen sa work niya ng mga may ugat, tinatanim ko din. Tulad na lang ng onion leaves. Medyo mahal din kasi yung onion leaves dito, mga nasa $2 ata. Mabilis lang naman magkaroon ng tubo yun kahit naputulan na. Yung iba nga, ginawaan ko na lang din ng paraan sa water ko na tinatanim. Although may binili naman akong lupa dito, kaso 20 kg lang yun. At yung lupa kasi dito love, hindi ganun kaganda unlike sa Pilipinas na kahit saan ka lang magtanim, tutubo talaga. And then take note, yung lupa dito, binibili rin. O diba, hindi ako gumastos sa seedlings at saka sa mga buto, pero sa lupa, gumastos ako. Ayan nga, kakakwento ko, luto na rin yung adobo natin. So paano ba yan? Tara, kain muna tayo love. Nga pala, meron akong kasabay kumain dito ngayon, si Baby Cheska. Hindi kasi ginainom ang water, ginalaro. Pagkatapos ko hang kumain, nisinampay ko lang yung mga nauna kong nalabhan. Sinalang ko to kanina bago ako magsimula magluto. Kaya nung tapos na ako magluto at kumain, tapos na rin yung nilabhan ko. Hindi nga talaga dapat ako maglalaba ngayon kaso wala na ako masuot na uniform kinabukasan. So i-clear ko lang kasi baka magtaka kayo, uniform pero black lang naman halos ng nilabhan ko. So sa mga hindi nakakaalam love, ito yung pinaka-uniform dito sa Australia. Pero depende pa rin sa company na mapapasukan mo. Yung iba nang po-provide ng uniform at nagre-request na magsuot ka ng ganito. Dito sa amin, depende sa'yo kung gusto mo magsuot ng chef uniform. Yung ibang chefs dito, nagsusuot sila ng pang chef. Pero ako hindi na. Sobrang init din kasi dito sa kusina at madalas kasi ako din yung naguhugas sa dulo. So kapag nagsuot ako ng chef uniform love, pagka uwi ko, para na yung basahan. Kasi kapag naguhugas ng plato, talagang mababasa ka talaga. Lalo na't may mga sauces din kami dito, matatalsikan lang din yun ng mga sauces at ikaw lang din mahihirapan maglaba. Nga pala kahit cleaners dito sa bahay, cleaners sa hotel, tapos kahit sa factory ka nagtatrabaho, black uniform pa rin talaga yung nire-require nilang suotin. Hindi ko nga alam i-explain sa inyo at sabihin din kung bakit black uniform yung kailangan isuot. Kasi ako mismo love, hindi ko alam yung sagot. Pero siguro, isa na rin to sa dahilan na mas professional tignan at mas malinis tignan. Tapos kapag naka-black ka kasi, hindi rin halata yung dumi. Pero hindi lahat ng trabaho dito kailangan naka-black uniform. At base nga sa ni-research ko, ni-research pero kay ChatGPT lang din tinanong. So ayun na nga, base kay ChatGPT, nire-record lang tong ipasuot kapag nagtatrabaho ka sa hospitality, sa mga retails, mga event, ganyan, tapos sa mga aged care. Tapos yung mga ibang factory din, yun din yung nire-record nilang uniform. So maiba naman tayo, mabalik tayo dito sa ginagawa ko. Ayun hindi ko na nasabi sa inyo na, uy, andito na ako sa trabaho love, ayan, ito na ginagawa ko, ganon. Kasi kung ano-ano na yung topic na nakwento ko sa inyo at nasabi.
Ayun na nga, halos prep lang naman yung ginawa ko ngayong araw pero nung busy na, tumulong din naman ako sa service. Dito kasi sa Australia, love, ngayong Sunday na yung Mother's Day. Hindi ko lang alam sa Pinas kung Sunday din ba sa inyo. Wait lang, anong date nga ba sa Sunday? Ayun, May 10. Alam nyo ba na every celebration ng Mother's Day, sobrang busy talaga dito. Feeling ko halos lahat ng restaurant busy. Hindi ko rin alam pero kakaiba talaga yung pagka-busy ng mga restaurant kapag sineselebrate yung Mother's Day compare sa mga ibang celebration. Kaya ayun, paspas talaga kami sa pagpe-prep simula Monday hanggang Saturday. Para hindi kami magahol pagsapit ng Sunday. Pagsapit? Ano yan? Pasko? Ayun lang love, hanggang dito na lang muna ang update ko for today. Bawi na lang ako sa'yo bukas, for sure marami pa akong sasabihin at ikukwento sa'yo. So paano ba yan love? Bukas ulit!